ko bang malaman kung ano yung history ng cooperative and paano siya nag-umpisa po. Yan, thank you po. Gusto namin na itong sa susunod na taon ay maibigay din namin ang aming kaalaman doon sa iba pang mga miyembro na gustong magkaroon pa ng ibang negosyo na mapagkakakitaan nila, hindi lang kung ano yung meron sila sa ngayon. Kasi syempre mahirap po talaga ang buhay. Minsan yung negosyo akala mo okay ngayon, susunod hindi na. Kasi actually bilang isang negosyante din po, nararanasan ko yan, na akala ko okay ang negosyo na to, tapos makikita mo o malalaman mo yung mga risk at saka yung mga minsan pala dadating yung time na hindi swak o kaya depende sa panahon, humihina yung negosyo. Kaya kailangan meron kang mga parang backup na paano kung ang mangyari, lalo na nung nagkaroon ng pandemic, di ba? Maraming mga negosyo ang nagsara. Okay, so gusto namin na ang mga kabataan ay maging involved din sa pagkakaroon ng sarili nilang negosyo. Okay, introduction to financial literacy among youth and young adults. Okay, pagdating sa pera, di ba? Ang mga kabataan, ako lalo-lalo na po yung anak ko. Parang ang hirap ipa-explain or sa kanya yung halaga ng pagtatago ng pera. Although, syempre, dahil alam ko naman, kayo bilang mga kabataan, meron kayong mga allowance. Sa sarili ninyong allowance, pwede kayong makapag-save. At saka, yung paggastos, yung pag-shopping online, yung pagkain sa kung saan-saan, yan, usually sa McDonald's, hindi ko naman na talagang pinipigilan yon kasi kasama yan sa part ng parang ninyo bilang pag-grow ninyo na gusto nyo makasama ninyo yung mga kaibigan ninyo sa pagkain, pagmasyal, at saka yung mga binibili ninyo. Isa rin yan sa accomplishment mo. Parang gusto mo kasi kapag meron kang gusto, makuha mo rin or mabili mo siya. Diba? Pero dapat bilang pagdating sa financial education, magkaroon ka rin ng obligasyon sa sarili mo na makapagtago or makapag-save ka ng pera na ibubukod mo siya kasi alam mo, meron kang paglalaanan noon. Okay? To establish camaraderie in the community. Okay. Kasi meron po kaming, kasi kayo, di ba? Ayan, camaraderie na yan, pagsasama-sama ninyo bilang mga magkakaklase, ayan. Pero kapag nasa isang samahan pa kayo kagaya ng kooperatiba, maaari namin kayong isama sa aming mga activities na sa community. Nagbibigay po kami ng mga community projects involvement na ang syempre kasama namin sa kayo, yung mga members namin at saka ang mga officers. Pero kung sa inyo po kayo, bilang mga kabataan, magkakaroon tayo ng mga programa na para din sa mga kabataan. Kasi may mga out-of-school youths po ngayon, di ba? Talagang hindi sila privileged na makapag-aral na kagaya ninyo. Sa amin bilang kooperatiba, maghahanap po kami ng paraan para kami ay makatulong sa kanila. Okay, to represent cooperative in youth activities like bowling, basketball, singing, and dancing, and iba pa. Okay. Syempre dahil ang mga members po ng kooperatiba ay medyo, alam mo na, hindi na kami bumabata. Wala kaming maipadalang mga representative kapag may mga ganyang activities. Lalo na nang nakaraang cooperative month, may mga activities na kailangan ng representative para sa mga dancing, mga sports. Actually, participate naman kami sa sports. Yung anak ng ibang kasama namin yan sa bowling. Pero sana mas maganda kung mas marami pang mga kabataan ang maisasama namin para mag-represent din sa mga activities like this. Okay. To scout for future cooperative leaders and be ambassador of cooperative in preparation for succession. Ayan, pag sinabi mong succession, sino ba ang susunod na mamumuno, di ba? Kaya dapat kayo bilang mga kabataan ay maitrain na namin sa kung ano ang pwedeng
kung sino sa inyo po pwedeng maging leaders ng isang kooperatiba, kasi syempre kami, ilang taon pa, di ba? Nasa ano na kami, sino na ang susunod sa amin? Syempre gusto namin yung mga anak namin. At saka kung sino pa yung mga kaibigan ninyo na talagang may puso, kasi hindi ang pagsiserve sa kooperatiba, hindi lamang yan dahil sa pinilit ka. Dapat meron kang kagustuhan sa kalooban mo sa sarili mo. Kaya dapat maging open ang mga kabataan kagaya ninyo sa kung ano ang meron sa kooperatiba. Hindi naman pinipilit kung sino lang yung may gusto, may kakayanan at parang kapasidad na makapaglingkod sa kooperatiba. Kasi ang kooperatiba, walang may-ari. Ang may-ari po ng kooperatiba ay ang bawat miyembro. At pag ikaw ay isang miyembro, isa ka sa may-ari. Hindi po ito kagaya ng isang korporasyon, negosyo na ang may-ari siya yung namumuhunan. Dito, ang pera ay nanggagaling sa mga miyembro. Kaya ikaw ay isang kamay-ari. Okay, so sana po ay natutunan nyo ha. Ano ba ang meron ngayon at bakit tayo nandito? Si manager na po ang mag-discuss tungkol sa ating kooperatiba. Hello po. Tanong ko lang po, what products or services your cooperative can offer to the community po? Meron kasing sariling gawin ang kooperatiba. Kaya yung aming vision ay maging stable, matatag. Paano ba maging masasabing matatag sa kooperatiba? Siyempre, nakakatugon sa mga pangangailangan ng kanyang mga kasapi. Naibibigay ang servisyo na dapat niya ibigay. At kung titingnan mo ang kanyang financial capability, ay matatag siya. Wala siyang maraming utang at malulaki ng kanyang asset. Yan. Ang mission naman namin is to provide quality products and services in uplifting the lives of its members and development of the community. Siyempre, ang gusto namin lahat umangat. Kaya mapaangat ang kalidad ng kabuhayan ng aming mga kasapi. Kung dati sila ay nagtitinda lamang, sumunod nakakapagpunta na rin sila, nakakapagpaaral ng mga anak. Yun po yung mission ng ating kooperatiba. Siyempre, kakipan nito yung development ng ating komunidad. Kaya meron kami pondo para sa komunidad. May mga activity kami para makatulong sa komunidad kung saan kami nag-ooperate. Next. Yan. Ano yung goal namin? To develop and empower members, sustain cooperative presence, and social responsibility. Una, to develop and empower members. Kailangan ma-empower namin ang aming mga kasapi. Sustain cooperative presence. Dapat nandiyan parati kami. Nakikita, nararamdaman. And social responsibility. Yun, meron kami mga ginagawang proyekto para sa komunidad. Yan po yung aming goal. At ang aming core values ay ayon sa aming acronym, CBDC. Which is committed to serve with integrity. I'm asking po, ma'am, what type and categories of your chosen cooperative membership, organization, and administration po? Yan po yung we collaborate with them. Next. Ito naman po yung organizational structure ng kooperatiba. Paano ba pinatatakbo ang isang kooperatiba? Yan yung organization yan. Unang-una, makikita mo doon sa pinakamataas is General Assembly. Sino ba yung General Assembly? Yan po yung mga kasapi ng kooperatiba. Sila po lahat yun. Lahat ng miyembro, sila po yung General Assembly. Kasi sila yung nagdidesisyon. Kaya sila yung pinakamataas. Ibig sabihin nun, lahat na ng gagawin ng mga nasa baba sa kanila, kailangan ng approval ng General Assembly. At ang General Assembly, sila rin ang mamimili kung sino yung magpapatakbo ng kooperatiba. Yung tatlong nasa taas, ine-elect po nila yan. Every year, meron po kaming annual General Assembly. Ang annual General Assembly, doon po yung iuulat ng mga opisyalis kung ano ang nangyari sa kooperatiba noong nakaraang taon.
Doon din po sinasabi sa mga miyembro, ano ba yung mga plano sa susunod nating taon. At doon po din pinipili kung sino ba yung external auditor na mag-audit ng ating financial statement. Yan po. Iboboto po yan ng General Assembly. Pero sa General Assembly, may qualification po yan para makaboto kayo. Kailangan member in good standing kayo. Pag hindi po kayo member in good standing, ay hindi po kayo pwedeng bumoto para makapili dun sa mga tatlong komitiba na pipiliin ninyo. Kaya napaka-importante po na ang bawat miyembro ay member in good standing para ma-practice nyo po yung inyong karapatan. Para sa atin din, di ba? Pag hindi ka nagre-registro, hindi ka po pwede bumoto. Sa amin naman, may mga qualifications ang miyembro para maging member in good standing. Kailangan wala kang palya sa iyong mga hulog sa iyong pagkakautang. Kailangan umahatid ka sa mga patawag na kooperatiba. Kailangan may minimum share capital ka. At umahatid ka sa mga activity ng kooperatiba. Yan po, kinukwalify po namin kung sino yung member in standing. Pag isa ka doon, isa ka sa boboto ng General Assembly para maiboto mo yung Audit Committee, Board of Directors, and Election Committee. Yung tatlong yun, may kanya-kanya silang trabaho. Yung Audit Committee, sila yung taga-suri ng mga dokumento na aayon ba sa tama ang pagpapatakbo ng kooperatiba. Yung mga financial natin na tama ba. Yan po yung Audit Committee, taga-suri, auditor. Yung naman pong Board of Directors, siya yung po policy making ba na kooperatiba. Siya yung gumagawa ng mga polisiya na susundan ng mga miyembro para sa maayos na pagpapatakbo ng kooperatiba. Ay yung ating pong Board of Directors ay ito, at sila po ay magbobotohan kung sino po yung magiging chairperson, vice chairperson, at yung 5 po ay Board of Directors. Kaya pa, every year po nagbobotohan po sila. Kaya hindi po pwedeng, at sa amin po may limitasyon din ang pagiging board. Hanggang 3 consecutive term ka lang, magiging board. Pagka halimbawa nakaroon ka ng 3 consecutive term, which is 6 years, kailangan mo magpahinga bilang Board of Director. Pahinga ka muna sa sunod ng para ma-break yung monotony at mapagbigyan yung mga ibang may potensyal na maging officialize. At meron din kami yung election committee. Siyempre, ang election committee, siya yung nagpapa-election tuwing General Assembly. At kung kailangan mayroong election, sila yung gumaganap. Sila yung nagko-qualify kung sino ba yung dapat na maging kandidato. May mga qualifications siya, sila yung nagsiset na rules. Na yung rules naman na yun, ipinipresent din nila sa General Assembly for ratification. Yan po, yung mga tatlong yun, yung iboboto kapag General Assembly. Tapos pag naiboto na po yun, yung board ang trabaho naman nila, mag-a-appoint sila ng kanilang mga katulong, mga kasama. Unang-una, mag-a-appoint sila ng treasurer. Yung treasurer, yun yung ingat-yaman ng kooperatiba. Siya yung tumitingin ng mga ari-arian na po ay nakapangalagaan. Sunod, yung secretary naman, siya yung nagtitake ng minutes ng bawat meeting ng Board of Directors. Tapos, meron din silang ginawang mga committee ba? Mga committee. Meron din kanya-kanya silang functions. Meron siyang ethics committee. Ang ethics committee, siya yung police ng kooperatiba. Siya ang tumitingin na aayon ba sa tamang etiketa at ang ina-action ng mga opisyalis, ng mga members, at saka ng mga staff. Yung ethics. Kung saan na siya yung police boy, mali yung ginagawa mo, siya yung tumitingin po doon. Tapos yung Mediation and Conciliation Committee, siya po yung tumatanggap ng mga reklamo. Lupon tagapamayapan ng COO. Siya po yung tatanggap na halimbawa, meron ka reklamo sa manager, lumapit ka kay mediation. Ask ko lang po, what are the future goals and plan for the cooperative? Okay. So, ito po, bakit po ba tayo nag-a-ask ng ganito, no? Call to action. Para, kumbaga, bilang isang kabataan ay magkaroon po ng responsibilidad
na maging kabahagi ng isang kooperatiba. Okay, kung gusto ninyo na maging isang membro o maging part ng kooperatiba, bibigyan po kayo ng yung kayo ang mag-a-assist sa mga members kapag meron tayong mga cooperative activities kagaya ng laboratory, meron pong ginaganap ditong laboratory every year, binibigay po yan sa mga miyembro at saka sa mga hindi miyembro. Kayo, kunyari makasama kayo sa amin, kayo ang mag-assist at pwede rin kayong mag-encourage sa mga, kasi lahat naman yan parang community program din yan, sa mga kamag-anak ninyo, kaibigan, o kaya sa mga ninyo, na po pwedeng kayong maka-avail ng free service ng laboratory dito sa kooperatiba. Pero yun, syempre ililista kasi may required number lang siya, parang free for first 100 na mga members or non-members, okay? May iba pang mga activities, yan, kagaya ng kunyari, bibigay tayo ng mga donations, yan, pwede. Kayo rin yan, makakasama kayo. Sa mga livelihood programs naman, pag-iisipan namin kung ano ang mga proyekto or livelihood programs na pwede namin ibigay para sa mga kabataan. Lalo na yung iba, parang mga mag-graduating na, no? Siyempre, nag-iisip sila, ano ba ang pwede nilang gawin na pwedeng makatulong sa kanila habang sila ay wala pang mga trabaho. Okay, apply as a cooperative member, yun nga, para makapag-save din kayo. At the same time, syempre, pag member na kayo ng kooperatiba, makakautang na kayo. Tapos kung ano ay gusto ninyong maging negosyo, maaari ninyong gamitin puhunan yung mauutang ninyo dito sa kooperatiba. TESDA scholar, kayo naman mga nag-aaral na, no? At saka, kumbaga, yung future ninyo naka-ready na. Pero meron pang ibang mga scholarship si TESDA na ibibigay na libre. At tayo ay nakikipag-coordinate sa eskwelahan na accredited ng TESDA para maka-avail tayo ng mga TESDA scholarships na ibibigay namin. Hindi lang para sa mga kabataan na kagaya nyo, lalo na rin sa iba pang mga members natin. Para, kumbaga, hindi lang para sa mga kabataan, para din ito sa lahat ng mga members at saka sa mga anak ng mga miyembro na pwedeng mag-benefit para sa TESDA scholarship. Okay, choir membership. Yung iba siguro, sino bang marunong kumanta? Yan, di ba? Pwede tayong magbuo ng choir para, di ba? Medyo masaya-saya naman at hindi kami lang ang nagkakarinigan dito, no? Tapos, dance group. Yan, yung mga magagandang sumayaw. Di ba? Okay, so kami medyo mihina ng aming mga tuhod, hindi na kami makasayaw. Wala kami may padalang representative, no? Yun, kung makakabuo tayo ng isang grupo para dyan sa activities na yan, mas magiging masaya po at productive ang ating kooperatiba. May question po. Sige po. Ask ko lang po, ano pa ba yung other, benefits ng being member of cooperative po? Ayun. Ano ba yung benepisyo bilang kasapi? Unang-una, syempre, yung sosyo, nagkakaroon ng interest of share, di ba? Tapos, nagkakaroon ka rin ng patronage pa. Pag tanggilig mo, yung part na kinuha sa yung tubo, bumabalik sa iyo. Yun yung patronage pa. Pangalawa, meron kami mga benepisyo na binibigay sa miyembro. Kaya ngayon, lahat ng member namin, meron kami group personal accident insurance. Wala po silang binabayaran. Ako po ang nagbabayad noon. Tapos, pagka meron kami mga pa-seminar, meron kami mga livelihood programs, ano po yun? Makaka-attend kayo na wala kayong babayaran. Basta, natututo kayo para madagdagan ang kita ninyo na galing naman ako. Kasi nag-set aside kami ng pondo doon sa education program namin. Tapos pangatlo, ay pang-apat pala, yung social responsibility na gagampanan mo.
Kasi di ba tayo, gusto man natin mag-contribute. Minsan, sa ating sariling kakayanan, hindi tayo, bawa, mayroon nagkaroon ng bagyo. Di ba? Tayo gusto man natin, wala. Pero tulad ako, nakapag-contribute po kayo. Kasi meron tayong Community Development Fund. Yung Community Development Fund, yan po yung mga programa. Doon po namin yung ginagamit sa mga programa para makatulong sa mga mahihirap. Meron kami scholarship program, meron po kami bawa, nagkaroon ng baha. Magko-contribute po kami. Gaya po nung nag-pandemic, di ba, syempre karamihan, walang pera. Nagbigay po kami ng ayuda sa ating mga miyembro. At nagbigay po kami ng bigas sa mga, makikita niyo po dito, ay, pakita mo kanya yung ano natin, mga activity. Meron po kami dito yung mga activities namin from 2020 to 2022. Sa mga ulo pa, yan. 2018, yan. Ano? Yan. Yung pandemic. Sige, bigyan mo nga muna kasi. Yan, sige. May tanong pa siya. Hindi po, Sige. yung tanong ko lang po, yung nangyari po yun yung pandemic po. 2020 to 2022 ako. Makikita dyan. Ayan. Ayan, tamo. Ayan, tingnan niyo po. Ayan. Yan yung pagka, yan, 39 gender assessment natin yan. Kapitan mo. Apo, ayan. Dapat dito nakakito. Yeah. Okay. Yan po yung sinabit namin eh. Yung general assembly namin. Yung taon-taon kasi may general assembly kami. Sa kapitan mo rin po. Yan, yes namin si Kate. Kasi si Kate, siya po yung chairperson ng Committee on Cooperative sa Marikina. Yan, yung bumuboto po yung mga member namin. Yan, nung pandemic, nag-give po kami ng cash assistance sa mga member. Binigyan po namin sila ng cash. Yan, nag-give po kami ng bigas. Yan, nag-donate po kami ng supply sa mga eskwelahan, pag-brigada eskwela. Yan, nagkaroon po kami ng MOA Science CCDA ng Co-op Kapatid Program. Co-op Kapatid Program po, meron kami minadap na isang maliit na kooperatiba. Kami po yung nagbibigay ng technical assistance sa kanila. Yan, relief operations. Yan, nagbibigay po kami sa miyembro pag Pasko ng pamasko. Small brother, nililitin kami sa taga-CDA. Nung nag-pandemic, ang aming assembly virtual. Yan. Pati aming induction virtual din. Yan. Binigyan kami ng bilyar ng mga seats. Yan. Nag-trip lang din kami for the environment. Yan. Bibigay kami sa mga simbahan para sa mga mahihirap. Bibigay kami ng mga mga members. Pag-planning din po kami, strategic planning every 3 years. Sponsor kami ng ground ball tournament. Yan. Kabderi. Yan. Co-taking kami ng June. Pagka may membership sa inyo na ganyan.
Clean up drive sa Manila River Park. Every October kasi meron cooperative month. Kaya may ito. Lahat ng cooperative na Marikina. Kaya may pre-zumba session kami para sa lahat kami ito lang. Oh, may pre-baby pa litin ko Tsaka yun, pamigay kami ng bigas sa mga mahihirap. Yeah, may free laboratory din kami. Din October, meron kami free laboratory para sa mga members at non-members. Kaya pagkatapos ng laboratory, pabibigay din yun. Yun ang mga sa affiliations natin, mga activity. Yan si Congressman Ascares ng of NATO Party List. Yan. Yan po yung mga aktividad namin 2020 to 2022. How does the cooperative contribute to the local community or economy? Ayun. Paano po nag-push? Siyempre, ang kooperatiba, di ba, nag-hire kami ng mga empleyado, nakakaragdag kami ng trabaho. Pangalawa, siyempre, nagkakaroon kami ng libreng mga activity para sa komunidad. Yung aming social development fund, community development fund namin, ginagamit namin yan para sa komunidad. At kung kulang pa yun, nagkakaroon kami ng social service expense. Ina-expense namin kasi sa budget namin, halimbawa budget lang namin, yung community development fund kasi, make up yan, 3% of your net surplus, i-allocate mo sa community development fund. Eh, sino na lang yan, halimbawa. Kumita ka, halimbawa kami ng 1 milyon. Eh, di syempre, kung 70% nun, 700,000, 3% nun, 100 yun. Isa na aabot yun para makatulong ka. Kaya ang ginagawa namin doon, nag-allocate kami ng social service expense na additional. Halimbawa, we allocate sa budget natin na 100,000 additional. Para yung aming community development fund, hindi nakalimit lang doon sa 3%. Nagdaragdag po kami, naabos namin sa aming kinikita. Yung para sa, makatulong kami doon sa yun. Siyempre, planting, di ba, para sa environment, clean up drive. Ayun, yung para sa health naman yan, magkakaroon kami ng free laboratory. Para sa health, nagpapasumba kami, nakita niyo, di ba? Basta yung mga every year sa aming planning, nag-iisip kami ng mga proyekto para makatulong kami sa komunidad at sa aming mga membro. Yan. Ano pa kuya? Tanong mo. Kasi yun naman. Ewan ko kung natalaki na kanina, hindi ko lang narinig po. Sige. Tanong ko lang po, how about po yung, kunyari may nag-donate sa cooperative or may tumatanggap po ba yung cooperative natin? Donation or sponsor? Or sponsor po. Doon po sa amin, sa aming financial statement, makikita po kayo doon, donations and grants. Which is the donations and grants, yan po ibinibigay ng mga politiko. Kami po, nakatanggap kami ng donations from former Congressman Candazo. Ewan ko, kailangan niya si Ome. Nagbigay po siya ng 50,000 sa kooperatiba. At yun po ay ginamit namin na ipautang doon sa mga maliliit na maninda. Yan. Pero hanggang ngayon, nandun pa naman yun. Hindi namin tinatanggal. Unless otherwise, halimbawa yung mga pinautang namin na hindi mga nakabayad, syempre doon namin i-charge yun sa donation niya. Pero yung donation na yun, kailangan i-liquidate mo. Sasabit mo sa CDA.
saan nyo ginamit yung donations and grants. Minsan naman, gaya sa mga federation, di ba ako? Ako kasi officer ako ng mga federation eh. Ako kasi representative na Concepcion. Sa mga malalaking federation, mas malalaki na kukuha nila donations and grants. Kasi ginagawa nila doon, gumagawa sila ng project. Bawa, kailangan nila ng bumili ng sasakyan. Bibigay nila yun doon sa mga congressman. Ang gagawin naman ng mga congressman, bibigyan nyo ng, di ba, ng pork barrel para makabili. Ang ginagawa naman doon, hindi ni-depreciate yung, yung biniling sasakyan para maubos yung ibinili. Ngayon, mahigpit ang CDA last, yung isa namin federation, hindi ko na sasabihin kung basta nagbigay sa kanila na 150,000. Na una, nandun sa kanila FS yung donations and grants. Hindi nakita na nitong muli, nawala. Hindi naman nila i-report. Sinulatan sila ng CDA. Sabi, i-liquidate niyo yung 150,000. Yung mga officers, wala na. Hindi nila malaman kung paano i-liquidate yung mga bagong officers. Kasi siguro, ewan ko, ano ginawa ng mga dating officers. Basta, doon sa kanilang financial statement, wala na yung donations and grants na 150,000. Di syempre, kasi yan eh, either i-liquidate mo o ibalik mo sa National Treasury. Pag hindi mo ma-liquidate, ibalik mo yung donation sa National Treasury. Kasi pag ibinigay sa iyo, kailangan i-liquidate mo sa nagamit. Ang ginawa nila ngayon, nangako na silang mulong. Kasi hindi nila malaman kung saan dinala ng mga dating officers. Kaya maganda po ang kooperatiba kasi pagka may mga proyekto mo kayo na maganda, halimbawa, foreign funding, galing sa Canada, halimbawa ako, maganda magagawa ng mga project, siyempre, pakikita ko doon sa Canada na basta isang kooperatiba sa Canada. Kami, ito yung mga proyekto namin. Gusto pa namin makatulong kami sa mga mahihirap. Gagawa ko yan ng study, o kaya ng proposal, na kailangan po namin ng funding para sa ganitong proyekto. Kaya ngayon, ang gagawin mo doon, after the project, i-liquidate mo. Kailangan supported yun ng documents, tapos supported ng video na talagang ginamit mo yung pondo. Yan. Ganun po yung maganda. Talaga kasi ang cooperativa kasi ay may juridical personality. Hindi man siya tao natatanggap, pero may juridical personality siya na pwede siya tumanggap ng donations, grants, legacies, pwede. Kasi meron siyang juridical personality. Tapos na po. Okay. Okay na. Ikaw po.